Ito mo lang dito. Parang lechon. Ang daming laman. Ang daming laman niya sa panahon. Dahil so nag-crave ako sa Paris, so nag-search ako sa Facebook at itong nakita ko, ang Pablo Paris Bulalo. So tara, tikman natin. Pumili nga pala ako ng sapatos kaya kasama ko dito yung mga bata, si Liam, si Ernest at yung batang binigyan namin ng sapatos. Tara, pasok na tayo. Pinagbuksan na kami ng pinto. In fairness, malawak ang loob ng resto nila. Kaya naghanap na kami ng table at syempre, binigyan na kami ng menu. So syempre, ang order namin ay 4 na Paris Bulalo. Binigyan na kami ng 4 na kanin. In fairness, yung siniserve nila kanin dito ay parang sinangag, ang bango at parang ang sarap tikman. Ayan, yung kanin nila, ang bango. Parang sinangag na amoy. Mabango yung amoy niya. Mukha siyang masarap. Sarap siya. Nauna na palang iserve sa amin ng kanin kaya tamang ante nila kami sa Paris Bulalo. So ang Paris Bulalo pala nila dito ay 100 pesos. Only sabaw, only rice at only water. Yun lang ang only nila. Wala nang only call, only text, only net. Wala. Yun lang po talaga yung only nila. Habang naghahantay, naglaro mo dito si Ernest at si Liam ng vlogging. Hello mga ka-shooter, what's up? Shoutout sa inyo lahat. Nandito nga po kami na ride ng Paris. So yung mga papa na iserve na sa amin ang Paris Bulalo. So matitikman ko na kung ano nga ba pagkakaiba ng Paris nila sa mga nagpa-Paris dito sa Los Baños, Laguna at ang lasa ng sabaw nila sa mga Paris kanto. So anong tingin mo? Sabi kong worth it yung 100 mo dito kasi marami siyang laman ha. Marami siyang laman at dun sa rice na ginagamit nila ay masarap yung rice kumpara sa ibang parisan na yung may java rice na walang lasa, yung plain rice nila na nakakaumay yung kanin or malata. Pero sa Paris nila dito, yung kanin nila ay talagang masasabi mong pwede mo na siyang kainin kahit hindi mo lagyan ng sabaw. Naglagay na nga pala ng condiments dito sa Liam ng bawang, sili, kalamansi, chili oil. So siya na yung naglagay sa amin kasi self-service pa naglalagay ng mga condiments. Kasi yung condiments ay nasa counter yan, so kailangan mong ibalik pagkakuha or doon ka maglalagay ng condiments sa counter. Panigurado hindi ka mabibitin sa laman ng Paris nila. May chicharong bulaklak at maraming laman na sobrang lambot. Tikman na natin siya. Ito naman talaga yung original na Paris, medyo matamis. Ayos. Pero yung sa sabaw niya, sarap. Para sa akin, 99% mo nagawa, hindi ko naubos. Sarap siya. Tapos yung siningag niya, masarap din. O nga lang. Ano lasa mo? Tamis niya matamis. Pare-parehas ako. Wala ka mainit mo naman pag-upya ka naman. Ay, sarap. Kaya sabihin ko maalat. Eh, matamis naman. Masarap? Hindi. Masarap. Sarap din. 99% mula sa akin, 99%. 99%. Ang 99% pagkalungos na. Kayo Florence, sarap? Ang napansin ko ng mga kapapa dito sa Paris nila ay ang malutong lang ay yung tanging chicharong bulaklak. Wala akong nalasahan or wala akong napansin na lechong kawali. So dahil siguro ito ay bulalo kaya sobrang lambot ng mga laman niya. So yung sa lasa tayo ng Paris, yung lasa kasi dito ng Paris ni Pablo, yung sabaw niya ay matamis. Kumpara dun sa Primo, dun sa Anos, mas masarap dun sa Primo kumpara dito sa Pablo. Pero masarap dito sa Pablo, marami ding laman. Pagdating kasi sa sabaw, mas gusto ko yung sa Primo kumpara dito. Kasi yung Paris na sabaw ay matamis, medyo nakakaumay siya. Para sa akin lang. Kaya mas masarap yung sa Primo kumpara dito. Yun lang.